Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga po sa bawat isa na laging nakikinig dito sa ating programa Tinapay Mula sa Langit. Associate Pastor Michelle Pineda po ng Queens Robacoa Daughter Church ang inyong makakasama ngayong morning devotion. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Aming Ama sa Langit, dakila ang iyong pangalan, sinasamba at pinupuri ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko po, Holy Spirit, ang iyong gabay sa aming pagbubulay ng iyong salita. Mabuksan nawa ang aming espiritual na isip, mata, tainga at lalo-lalo na ang aming mga puso. Na sa ganun ay maunawaan namin ang bawat salita o mga katagang aming maririnig, lalong-lalo na sa mga nakikinig. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, ito po'y pinamagatan Israel's capability to keep the covenant. At makikita po ang teksto nito sa Deuteronomy 30:11-14 in IB version. At aki pong babasahin, "Now what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim to us so we may obey it, nor it is beyond the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it. No, the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart so you may obey it." Sa ating pong pagpapatuloy, dito pinapaliwanag sa mga mananampalataya na ang utos ng Diyos ay madaling marating or maabot. Ipinapakita din sa talatang ito na ang batas ay hindi mahirap unawain at sundin or malayong abutin. Maliwanag na ang mensahe na ang tanging pagsunod sa Diyos or sa mga utos ng Diyos ay walang imposible. Ngunit ito ay nasa ating pagpili. Sa passage din na ito, directly refutes the idea that God's commandments are beyond human comprehension or reach. It asserts that the word of God is very near to the people, not in heaven or beyond the sea. Dito, ang hina-highlights na ang salita ng Diyos is in your mouth and it's in your heart, implying that obedience stems from a place of understanding and devotion. Sabi nga po sa Luke 6:45, "Pour out the abundance of the heart, the mouth speaketh." So, kaya't anuman po yung lumalabas sa ating mga bibig, ito po yung nanggagaling sa ating mga puso. Kaya iingatan po natin ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Kasi sabi nga, either it's blessings or curse, di ba po? So, kaya't ang hamon po sa atin ay magkaroon po tayo ng pusong masunurin or obedience heart. So, dito po, pinapakita din po kung paano tayo sumunod. Ang passage na ito is about call to obedience, or the overall message of this passage is a call to choose life and obey God's command. Kaya nasa atin po ang challenge or sa pagpili po natin. Yung choice po natin ay tayo ba'y nilalakaran ba natin ang salita ng Panginoon? At dahil kung ganun, sa mga darating na araw, ito po'y ating aanihin. Sabi nga, sa tamang pagpili po natin sa pagsunod ng salita ng Diyos, sa panahong iyon ay ating maaani, di ba po? So, kung sa panahon ni Moses, ang pinapahalagan po doon ay ang covenant ng Panginoon, ng Diyos kay Moses at sa tao, di ba po? Ang covenant ng Diyos at sa tao sa pamagitan ni Moses. So, ganun din po yun na napamana po yun sa atin. Even that time, sabi natin, lumang tipan naman yan eh. Iba din naman yung panahon nun. But then, inuulit po natin, He is yesterday, today, and forever. Iisa lang po yun. Yung promise ng Panginoon, ng Diyos, ay kung paano po tayo pinangalagaan, kung paano niya pinapakita sa atin yung pagpapahalaga ng pagsunod sa Kanya. Ay ganoon din yung covenant na pinakita niya sa Kanyang anak
anak na si Jesus, which is yun yung covenant ni Jesus Christ sa atin, na which is magkaroon po tayo ng grace. Yung grace na yun ay binigay niya na yun, an unmerited favor nga, di ba po? So, ang lahat ng grasya, lahat man ng habag ng Panginoon ay pinagkaloob po sa atin. Kaya wag po nating sasayangin na sa ating paglakad bilang isang Kristiyano or believers of Christ, lalakaran po natin ito na hanggang sa kanyang pagdating ay dala-dala po natin na matatagpuan po tayong faithful and obedient sa kanya. Maraming salamat po Panginoon sa mga aral at paalala kung paano namin pahalagahan ang mga masaganang biyaya mo sa amin. Kung kami ay susunod sa inyo sa mga pinapagawa or gawain na nakaatang sa amin, kayo po ay tapat na mapagbigay sa amin. Kaya dalangin namin, huwag mo po kaming lalampasan ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa mga katuruan ngayong umagang ito. Nawa ay patuloy na magamit ang platform na ito na maabot ang mga hindi pa nakakilala sa inyo at nais ka pang makilala. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mo kaming patatagin sa mga nangyayari sa aming buhay, sa aming bansa, lalong-lalo niya sa darating na pagpili sa halalan. Dalangin namin na gagamitan namin ito ng wisdom na nanggagaling sa inyo. Gabayan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen at amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong sumubaybay dito sa Tinapay mula sa langit hanggang sa araw po muli ng bukas. Magandang araw po sa bawat isa at sa Diyos po ang papuri.